tayo po lahat ay bumasa po sa salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 6 verses 11 to 14. Ganito po ang sinasabi. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to Christ, alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer your master, because you are not under the law, but under grace. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, maraming salamat po sa umaga pong ito na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Salamat dahil dinala niyo po kami sa iyong bahay-sambahan upang purihin ka, sambahin ka. And most of all, Lord, maraming salamat sa mga salita mo na maihahasik po sa amin. Nawa, O Diyos, patuloy na ang iyong mga salita will transform our mind, na sa ganon yung aming pong buhay ay mabago. Once again, we are asking your Holy Spirit to guide us, asking your Holy Spirit to really manifest in us through hearing your word. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Okay, so again, we are in our brand new series, From Death to Life, no? Nagmula sa kamatayan patungo sa buhay. And if we're believers, kung tayo po na narito ay mga believers na, okay, tayo po ay patay na sa pagkakasala. Ibig sabihin, yung death na yan na pinag-usapan po natin is past na po natin. Pag sinabing past, nakaraan na po natin. At tayo po ay nabubuhay na para sa Diyos. Okay? So, I entitled the message today, Dead to Sin, but Alive to God. Okay? Actually, kinuha ko po yung title from verse 11. Okay, pero dyan po nakapaloob po yung ating pong pag-uusapan. Alam niyo po marami mga Kristiyano still nag-struggle po sila doon sa spiritual bondages. Pag sinabi natin spiritual bondages, ito yung spiritual na pagkakaalipin. Okay? At dahil po dito, iniisip nila na parang hindi na ako makakaalis dito sa spiritual na pagkakaalipin na to. Okay? Nagiging resulta po niyan, hindi po tayo makapamuhay sa Panginoon, okay, ng buong buo sa ating buhay. Ibig sabihin, we can't live fully in Christ because of this spiritual bondages. Ano po ba nagiging resulta ng spiritual bondages na pinag-uusapan po natin? Sinabi natin bondages, pag sinabi natin spiritual bondages, yung spiritual na pagkakaalipin, yung alam mo, yung kasalanan mo, hindi mo kayang kumawala. Meron ka bang kasalanan na hindi mo maalis-alis? Okay? That's the root of it is yung tinatawag po nating deception. If you're a genuine believer of Christ, okay, iba na po yung estado po natin. At iyan po yung pag-uusapan natin kasi napakalaki po ng idinudulot, napakasama po na idinudulot ng spiritual bondages po sa buhay po natin. Okay? For example, no, kapag meron kang katamaran na hindi mo maalis-alis sa buhay mo, okay? Ano yung nagiging bunga nito? Nawawalan ka ng productivity. Okay? Sabihin, lagi ka tuloy kapos, lagi ka ngayon hirap sa buhay. Pero iniisip mo, Pastor, bakit ako ang sipag-sipag ko naman? Kapos naman, ibang usapan naman po yun. Okay? So, ano pa, no? Halimbawa, self-control. Wala kang self-control, no? Ibig sabihin, okay, pag dumating ka sa isang situation na natutokso ka emotionally and mentally, hindi mo makontrol yung sarili mo but to grab or to do the temptation. So, nawawalan po tayo ng self-control and it affects our relationship. Di ba? Halimbawa, may magandang babae, may asawa ka na, niligawan mo. Okay? So, ano yung nagiging resulta nun? Masisira yung marriage life mo. So, ganun po yung resulta, no? Kahit sa chismis, it affects our Christian life, no?
It affects our life. Lahat po ng kasalanan, spiritual bondages, kapag ginagawa po natin yan, meron po siyang epektong masama sa buhay po natin. So yun po yung pag-uusapan po natin. Ano po, kasi napakahalaga that we can fully live for Jesus. Because of those spiritual bondages, hindi po tayo makasunod ng maayos sa Panginoon. Okay? Because of those spiritual bondages, nahahadlangan yung mga purpose na binigay sa atin ng Panginoon para i-accomplish po natin. So meron po tayo ditong, here are what to do in order to die in our sin and live fully for Jesus. So meron po akong tatlong bagay na nakita doon sa teksto. Okay? Na binasa po natin kanina. Number 1, do not let sin reign in your mortal body. Sabi po yun sa may verse 12. Okay? Sabi doon, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Alam niyo yung verse po na ito, okay? Itinuturo sa atin na tayo po mismo yung nag-aalaw doon sa kasalanan na mag-reign po, maghari po sa buhay po natin, sa katawan po natin. Ano sabi po diyan? Do not let sin reign in your mortal body. Ibig sabihin, tayo yung mag-aalaw. Okay? Sabihin, wala naman talagang control sa atin yung kasalanan because kung tayo yung mga believers na, ito po para po sa atin to, no? Okay? Na tayo mismo nagbibigay ng permission, no? Doon sa kasalanan. Okay? So, this verse, okay, tinuturo sa atin dito that we are only giving Satan and his demons permission to reign. Okay? Itong verse po na ito, malinaw na sinasabi sa atin na tayo mismo yung pumapayag. Okay? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang pumayag. Okay? So, ibig sabihin, kapag ka ikaw, sinabi mo, meron kang kasalanan hindi mo maalis, okay? Doon pa lang nadaya ka na. Okay? Kasi sabi dito, wag po nating hayaan, wag nating payagan na yung kasalanan maghari sa buhay po natin, sa katawan po natin. So, ano lang yung magiging kakayanan ni Satan sa atin is that lokohin tayo, dayain po ang bawat isa po sa atin. Paano po ba nangyayari yon? Pag naniwala ka sa kasinungalingan niya. Okay? Sino po sa atin dito, meron talaga aamin na kasalanan hindi niya maalis-alis sa buhay niya? Okay? Ilan lang. Yan. Okay? Alam nyo, yan po yung tinanong ko po sa inyo na yan, pagpapakita yan na mayroong kasinungalingan na pinaniwalaan po tayo. Kasi malinaw po na sinasabi sa atin na tayo yung nag-aalaw, nagbibigay ng permission doon sa kasalanan na maghari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Now, balikan natin, nung nakaraan, pinag-usapan natin spiritual warfare. And spiritual warfare is a battle to believe God's truth over God's enemies. God's enemies. Ito po yung laban para paniwalaan mo yung katotohanan mula sa Diyos doon sa kasinungalingan ng ating kaaway. So yun po yung warfare po natin. Yun po yung laban natin. Maniniwala ka ba sa katotohanan ng Diyos na ikaw yung nagpe-permit, nag-aalaw doon sa kasalanan? Or naniniwala ka na hindi mo talaga kayang tanggalin yung kasalanan na yan? Okay? Because this is our status sa Panginoon. Okay? So paano po ba nangyayari yon, no? Okay, tagalugin po natin. Nagsimula sa kasinungalingan, pinaniwalaan mo kasinungalingan, naging, naloko ka, no? Nadaya ka. Okay? So, ganun po lang siya sumasampa sa panloloko. Dahil naniwala ka sa kasinungalingan, maloloko ka. At kapag naloko po tayo, okay, iyon na po yung magiging takbo ng isip natin. Takbo ng damdamin. Okay? At kapag naging takbo na ng damdamin po natin, magiging ugali na po natin yan. Magiging asal na po natin yan. At kapag naging asal na po natin yan, iyan na po yung sinasabi po nating spiritual na pagkaalipin. So nakikita nyo yung pattern, mga kapatid. So ganun ka-importante
na nagbabasa po tayo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Because that's how we combat yung lies, no? Yung mga kasinungalingan ng kaaway sa atin. Kung hindi ka nagbabasa ng katotohanan mula sa Diyos, yung kasinungalingan na yon, pwede mong paniwalaan yon kasi ang katotohanan eh. Di ba? Pwede ka bang maloko kung saan ang daan patungong, ano bang tawag po dito? Biyaan. Okay? At papuntang bayan? Ang po pwede lang pumaloko yung hindi taga rito. Yung hindi alam. Yung walang Waze or Google Map. Okay? Kung taga rito ka, hindi ka maluloko kasi alam mo, dito ang daan, pa kanan, no? Simula dito. Okay? Hindi ka kakaliwa kasi papuntang bayan siya. Same thing as true sa ating mga Kristiyano. Okay? Hindi ka maloloko ng kaaway kung alam mo yung katotohanan with regards to particular sin. So malinaw po sa atin mga kapatid kung paano niya tayo niloloko at paano natin inaalaw yung kasalanan na maghari po sa buhay po natin. Okay? So, sabi po sa may verse 11, okay? Count yourselves dead to sin but alive to God. Sa Tagalog ng count, ano po yung sa Tagalog? Okay, bilangin. O, ibilang. Okay? Ibilang mo ang iyong sarili. Kapag ibinilang mo yung sarili mo, ibig sabihin sa isip mo, alam mo, patay ka na sa kasalanan. At nabubuhay para kay Kristo. Okay? So nasa isipan, di ba? Ibilang mo yung sarili mo. Kapag hindi mo alam sa sarili mo, napatay ka na sa kasalanan, you will still live as if you are dead to sin. Okay? So, alinaw po na sinasabi sa atin dito kung paano nagiging process, kung paano natin inaalaw yung kasalanan sa buhay po natin na maghari. Okay? Nasa sa ating kung papayagan natin. Nasa sa iyo kung bibigyan mo ng permission yung kasalanan na maghari sa buhay mo. So walang control ang enemy sa iyo. Kung ikaw ay believers ng Panginoon, wala nang control ang kaaway sa iyo. Ikaw ang magbibigay ng control sa kanila by allowing them, by giving them permission to come into your life. Okay? And sa paano yon? Pag pinaniwalaan mo yung kasinungalingan niya. Kasi alam mo yung kasinungalingan na yon, tatalon yon sa panloloko niya sa iyo at tumalon yon sa takbo ng isip at damdamin mo at maging pag-uugali mo at magiging alipin ka na niya spiritually. So ganun po, nag-work yung hanap po sa atin, yung scheme po sa atin ng kaaway. So number 2, do not offer any part of your body, do not offer any part of yourself to sin. Okay? Huwag mo nang i-offer, huwag mo nang ibibigay kahit anong parte ng sarili mo sa kasalanan. Iyan po yung sinabi sa atin sa may verse 13, ano? Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Okay? Nagiging instrumento ng kasalanan, no? So, iyan po yung pagpapakita po sa atin na tayo rin mismo nilulugmok natin yung sarili po natin dito sa pagkakasala po na ito. Okay? Huwag natin i-offer. Paano po yun? Ano po ba? Which part ng bawat isa po ba sa atin na karaniwang pinapasok ng kaaway? Makinig po tayo mabuti. I'll give you 3, no? Una po yung connection. Okay? When I say connection, it is our relationship and connection with doon sa ungodly people. Okay? Kapag sabi po sa atin sa Bible, no, basahin ko po sa inyo sa 1 Corinthians 15:33. Nandiyan po ba sa iyo, sis? Sabi niya, do not be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Okay? Subukan mo katrabaho mo na alam mo ungodly, samahan mo siya ng samahan, magkakapareho kayo. Of course, ibang bagay na ikaw, iimpluwensyahan mo siya. Ibang bagay kahit si Kristo, okay, nakikisalamuha sa mga makasalanan. Pero yung ikaw mismo, isasubmit mo yung sarili mo, okay, makikisama ka with ungodly people, okay, very dangerous po. Okay?
Kasi ito po yung nagiging entrance sa atin ng kaaway. Okay? Diyan po siya pumapasok sa atin. Hindi mo napapansin, nagkakapareho na pala kayo. Okay? Dahil yung kasama mo, uy, magandang chicks. Okay? Eh, ikaw unaware ka naman, napalingong ka rin. Okay? So, misis mo pala. Okay? So, yun yung no? Yun yung nagiging problema po natin, no? So, again, yung connection po natin, okay? Wag daw po tayo papaloko, okay? Dahil bad company corrupts good character. Pangalawa po, eyes and ears. Okay? So ano po pa yung part ng body po natin na hindi po natin dapat i-offer? Yung mata po natin at yung ating mga tainga. What we see and hear can make us more susceptible or madali po tayong kapitan ng deception. Okay? Mas madali po tayong pasukin ng kaaway through our eyes, through our ears, kasi iyan po yung bintana ng ating isipan. Subukan mong babarin ang sarili mo sa pornography. Subukan mong ibabad yung mga mata mo doon sa mga bagay na makamundo. Okay? Sa layaw. Papasok po yan sa isipan po natin. And Satan will keep on reminding those images that we see, no? Yung iririman niya yung mga naririnig natin. Ewan ko, sa inyo po, no? Pansinin po ninyo, pag nakarinig kayo ng isang kanta, yan, naririnig po natin, minsan, okay, hindi po lang minsan, madalas may pumapasok po diyang kaisipan. May thoughts. Dahil doon sa kanta yun, naalala ko yung ex ko. Di ba? Yung mga ganon, kahit hindi sa relationship, kahit isang experience, dahil doon sa kanta na yon, nung narinig mo, naalala mo yung isang experience na yon. Why? Ganon po ka-powerful yung naririnig po natin. And sa song, sa mga awitin po, napakahalaga, binabantayan po natin yung pinakikinggan natin. Dahil may kasama po yung thoughts. Okay? May mga kaisipan po dyan na ipinapasok po sa atin that kung hindi po natin alam, pwede po tayong maloko nung kasinungalingan nung kanta na yon, nung narinig mo na yon. Okay? Subukan mo, panay ka na lang makinig sa chismis ng kapitbahay mo. Di ba? Ano mangyayari? I-chismis mo rin doon sa iba mong kapitbahay. Alam mo ba sinabi niya sa akin ganito. Totoo ba? O yun, nagsabunutan. We see? Ganun po ka-powerful, ito pong ating mata, yung ating pong mga tainga. Sabi po sa awit, no? Awit 101 verse 3, I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly. I will have nothing to do with them. Okay? So, I will refuse, no, tumingin doon sa mga vile, mga kasuklam-suklam, vulgar, ibig sabihin, ito yung mga bagay na sexual, no, yung mga bagay na mga nakikita mo na masasama. Okay? Hindi ka aya-aya. So, i-refuse mo yung mga mata mo sa mga bagay na yan. Tayo mismo, yung pipili na hindi po natin gawin yan. Okay? Of course, hindi naman para maging paranoid ka, oy, may magandang babae, iwas. Hindi ganon. Okay? Oy, merong mga magagarang sasakyan na hindi naman ganon, no? Ibig lang sabihin po natin, sige, pag tiningnan mo, okay, wag mo na yung pagbalik-balikan, pag nakita mo, kasi tao tayo, nandito po tayo, may nakikita po tayo. Pero kung ikaw lalaruin mo sa isipan mo, okay? Pero kung tayo, palagi nating i-entertain sa isipan po natin, doon tayo mafo-fall sa trap ng kaaway po sa atin. So, we will refuse to look doon sa mga bagay po na iyon. And lastly, yung mouth. Okay? Yung bibig po natin. Words are powerful. It can destroy and encourage. Okay? Yung mga salita po natin, subukan mo, no? Pwede mong gamitin yan mangwasak ng buhay ng tao. Pwede mong gamitin pang-encourage. Kaya po, yung mouth po natin, piliin po natin mabuti yung nilalabas po nito. Sabi po sa atin sa Matthew 15:11, It is not what goes into your mouth that defiles you. You are defiled by the word that comes out of your mouth. Kung ano yung lumalabas sa atin, hindi yung pumapasok.
Okay? So, ano yung magpaparumi sa atin, magdi-defile sa atin, walang iba yung lumalabas sa atin. Okay? Kung ano yung sinasabi mo. So, ganun po kahalaga na yung bibig po natin, binabantayan din po natin. Okay? Kasi kung ano yung sinasabi mo, ay, hindi ko na kaya yan. Doon pa lang, naloko ka na. Okay? Ay, wala na mangyayari sa buhay ko. Doon pa lang, talo ka na. Nakukuha po ba natin? So, again, yung kasalanan, di ba? Minsan ganun, pagising mo, ay, nakakatamad naman. Pagigising mo pa lang naman, di ba? Tinamad ka na agad. Okay? Yung tipong, ano yung una mong ginawa? Pagkagising mo, natulog. Meron ganun no? Kagigising pa lang, gusto na matulog ulit. Okay? So, again, be watchful sa mga bibig po natin. Diba? Pag sinasabi mo nakakatamad, hindi ko kaya yan, ay walang na mangyayari, ay alipin na ako ng kasalanan, then it will manifest. Okay? Tandaan natin, ganun po ka-powerful yung word po na lumalabas po sa atin. So, ano sabi doon? But rather, offer yourselves to God. Instead na i-offer mo yung part ng iyong buhay, ng iyong katawan sa pagkakasala, i-offer mo yung sarili mo sa Diyos. Okay? At i-offer natin lahat ng parte po ng katawan po natin, ng buhay po natin sa Diyos. Iyan po yung dapat nating ginagawa. Yung bibig mo, dapat para sa Diyos. Okay? Yung mga mata mo, yung tainga mo, dapat para sa Diyos. Okay? Kung ikaw nakikisama doon sa mga ungodly people, pero do not befriend them as if you are best friends. Okay? Because dahil nagkakaroon ng influence yan sa buhay mo. Surround yourself ng mga godly people. Okay? Hindi man po tayo umamin, but the Bible is true. Kapag po sumama po tayo doon sa mga ungodly people, it will corrupt our character. You will notice that sa buhay po natin. Mapapansin mo yan. Nagkakapare-pareho po tayo. And that is true from the Bible. So instead, nagawin po natin yon, i-offer po natin sa Panginoon yung buhay po natin. So lastly, number 3, sin shall no longer your master. This is a statement. Actually, gusto kong baguhin yung kasi kinapi ko na nga lang yung mga nasa text. Gusto kong baguhin kasi statement siya. Pero kung titingnan natin, kung unawain natin, sin shall no longer your master. Ibig sabihin, okay, hindi ka na alipin ng kasalanan. Pag hindi ka alipin ng kasalanan, meron kang kakayanan na umalis dun sa pagkakasala. Kanina pinataas ko po kayo, sino po sa atin dito merong kasalanang hindi niya maalis-alis? That is because you think alipin ka pa rin ng kasalanan. Okay? Naloko po tayo. Okay? Pakisabi nga sa sarili mo, naloko ako. Okay, ngayon po, palalayain po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dyan, sin shall no longer your master. Okay, hindi mo na master yung kasalanan dahil pinalaya na tayo ng Panginoon. Okay, sabi po sa Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Sa NIV version, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Okay? Ano po ibig sabihin yan? Alam niyo po, when we read the New Testament, kapag nababasa po natin yung deliverance, okay, we will notice na nasa past tense po siya. Okay? Ibig sabihin, nangyari na. Na-delivered na tayo. Ito yung sinabi sa atin yan. Na-rescued na, na-delivered na tayo dun sa dominion ng darkness at nilagay na po tayo doon sa kaharian ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Marami mga Kristiyano, we look at deliverance as if it is a substance. Not a position, no? Yung deliverance mo, hindi siya, pag sinabi natin substance, nagiging sangkap. Okay? Parang, kailangan ko bang paalisin yung espiritu ng katawan?
Kristiyano na tayo, yung deliverance is a position natin kay Kristo. Okay? Position mo yon, pinalaya ka na ng Diyos. Pero pastor, bakit ganon? Kung pinalaya na ako ng Diyos, bakit parang alipin pa rin ako? Because there are truths from the Bible na until now hindi mo pa pinaniniwalaan. Okay? May katotohanan mula sa Biblia, sa Scripture, na until now hindi mo pinaniniwalaan at naniniwala ka pa rin doon sa lies ng kaaway. Sabi po sa atin ng Bible na po, sa John 8:32, then you will know the truth, and the truth shall set you free. Okay? Pag naunawaan mo yung katotohanan mula sa Panginoon, okay, ito yung magpapalaya sa atin. Okay? Complete freedom. Kaya nga, kung ikaw sa sarili mo, Lord, paalisin mo po. No. You already delivered. Pinalaya ka na ng Diyos. Okay? Yung deliverance, again, position mo yan kay Christ. Okay? Pinalaya ka na. Ikaw na lang sa sarili mo kung maniniwala ka doon sa mga katotohanan. No? For example, sa katamaran, di ba? Hindi ka makalaya sa katamaran. Okay? Humanap ka ng katotohanan mula sa Biblia with regards doon sa katamaran. Okay? Doon sa kawalan ng kontrol sa sarili mo, humanap ka ng katotohanan mula sa Biblia na magpapakita sa iyo na malaya ka na doon sa kawalan ng kontrol sa sarili mo. So ganun po natin siya dapat tinitreat, no? Itrato mo na ikaw ay pinalaya na. Okay? Pakisabi nga sa katabi mo, malaya ka na. Okay? Lahat po tayo malaya na. Malinaw po na sinasabi sa atin that the Lord rescued us, delivers us doon sa dominion ng darkness at nandun na po tayo doon sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So again, nasa isip lang po natin kasi naloko po tayo. Meron nga isang kwento, no? Isang elephant, no? Nakita nila yung mga elepante, okay? Merong maliit na rope, no? At nakatusok lang sa maliit na pantusok. Ang lalaki. Hindi sila makatakas. Paikot-ikot lang sila doon sa naabot ng rope. Okay? At nagtaka ngayon, itong nakakita, sabi niya, bakit kaya hindi sila makaalis doon sa rope na yun? Samantala, ang babaw lang ng pagkakatusok, ang lit-lit lang ng rope, isang ganun lang ng elepanteng malaki, tanggal na yun. Okay? So, tinanong niya ngayon, curious siya bakit po ganun itong mga elepante po na meron po kayo? Sabi sa kanya na nag-aalaga, mga bata pa lang kasi yan, tinalian na namin ng rope na yan. At tinutusok namin sila dyan. At hindi sila makaalis dahil bata pa sila. Hanggang na-convince na yung isipan nila na hindi nila kayang makaalis doon sa tali na yon, doon sa pagkakatulos sa kanila na yon. Same thing din po sa atin yan, mga kapatid. Sabi sa atin ng Bible, ang linaw, the Lord delivered us from the dominion of darkness. Okay? Ang problema na convince tayo ng kaaway na hindi mo kayang makaalis dyan sa kasalanan na yan. Na-convince po tayo na hindi mo kayang kumawala dyan sa katamaran, dyan sa pagiging chismosa, sa pangalunya, sa panloloko, lahat ng kasalanan na umaalipin po sa atin, naloko po tayo. Nadaya po tayo. Nung tayo po ay makasalanan pa, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Nauunawaan na po ba natin yung kalalagayan natin kay Kristo? Kasi kung lalabas ka dito, hindi mo pa rin nauunawaan, okay, mag-iikot-ikot ka pa rin. Hindi mo pa rin ma-overcome yung kasalanang ginagawa mo. Tinitrick ka ni Satan. Nilalaro po tayo ng kaaway po natin. Okay? Again, yung battle po natin, spiritual warfare, okay, labanan po natin na paniwalaan yung katotohanan ng Diyos laban doon sa kasinungalingan ng kaaway po natin. Kung paniniwalaan mo yon, again, maapektuhan po yung pagsunod po natin sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, no, yung katotohanan po na ito, that will set us free.
Okay? Brother Clark, okay na tayo, no? Okay? Yung katotohanan po na ito, this truth will set us free. Kung meron ka mang kasalanan ngayon na hindi mo maalis-alis, that's because you believe. Sabi sa atin, the Lord delivered us from the dominion of darkness. Okay? Past tense. Pero naniwala ka. Okay? Napaniwala po tayo. But now, the Lord is telling us, when you know the truth shall set you free. That's how important na nagbabasa po tayo ng Biblia. Okay? Kasi kahit ano sabihin ng ibang mga manloloko dyan, hindi ka maloloko. Okay? Merong gusto mag-manipulate sa'yo, they cannot manipulate you. Ang pupwede mo lang ibigay sa kaaway, ang kapangyarihan lang ng kaaway sa'yo, okay? Paniwalain ka. Okay? Wala nang control sa'yo, kaaway. Okay? Hindi ka na niyan pinoposes, hindi ka na niyan kayang gawin noon. Okay? He can even oppress you. Okay? Walang kayang gawin sa iyo Satan, because when you believe that Satan can oppress you, dun pa lang nadaya ka na. Okay? Dun pa lang meron na siyang kayang gawin sa iyo. But when you believe, okay, that the Lord delivered us from the dominion of darkness and translated us doon sa kaharian ng Diyos. Okay? Hindi na po tayo malolokong muli ng ating kaaway. Ngayon kapatid, kung hindi ka pa believer ng Panginoon, and if you want to experience complete and lasting freedom, okay? You can accept Jesus. Kung ikaw sa sarili mo, Pastor, wala pa akong relasyon sa Diyos eh. Come to Jesus. That's the only solution. Because Jesus is the truth. Okay? Sabi ng Panginoon, I am the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? Kung ikaw sa sarili mo, wala kang Diyos, wala ka talagang pag-asa. Yung message po natin, hindi para sa'yo. Okay? So kung ikaw sa sarili mo, wala ka pang relasyon sa Diyos, accept Jesus as your Lord and Savior. Dahil no chance ka. Nandun ka pa sa estado ng pagiging alipin na hindi mo talaga kaya kumawala. Okay? Kapatid, yung natutunan po natin ngayon, it will not happen over just after this, no? Okay? I mean, 1,000 times we need to say no dun sa kasalanan na babalik sa'yo, na manloloko sa'yo. Okay? And 1,000 times we need to say yes doon sa katotohanan na nagmumula sa Biblia. Okay? Kung ngayon na pagdesisyon mo, wala na palang control sa akin itong kasalanan na to, gagawin ko to. Okay? Kakawala na ako to. Pero nakita mo, nagawa mo uli. Okay, bangon uli. Paniwalaan mo yung katotohanan mula sa Biblia. Okay, hindi mabilisan. You have to really convince your mind doon sa katotohanan ng Biblia, meditate on it hanggang malaya ka nang talaga. Okay? Kasi baka akala po natin, paglabas po natin dito, naniwala ako sa sinabi ni Pastor. Okay, pag uwi ko, i-apply ko. Okay? There will be times magfo-fall ka. Magpe-fail ka. Okay? Pero bangon uli doon sa katotohanan. Okay? 1,000 times huwag kang manghinawa and 1,000 times sabihin mo yes doon sa katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Okay? Kasi pwedeng gamitin na naman sa iyo ng kaaway yun. Narinig mo yun. Testing nga natin mamaya. Sinubukan mo. Na-overcome mo, no? Kinabukasan, unaware ka. Okay? Hindi ka naging aware. Spiritually, nagawa mo. Ay, hindi totoo yung sinabi ni Pastor. Joke lang. Okay? Hindi po ako nagsabi nun, Biblia. Okay?
So kung paniniwalaan po natin yon at uulit-ulitin natin i-apply, kasi yun nga po pag naloko po na yung isip natin, nakadikit na po yan. Takbo na kasi ng isip yan stronghold na yan Okay? At ang para lang mawasak yan, yung salita ng Panginoon, ipagdikdikan mo sa isipan mo para maging takbo na rin ng isipan mo. Hanggat hindi mo napapalitan yung takbo ng isipan na yon, hindi rin mapapalitan yung ginagawa mo. Tama ba? Kung ang takbo pa rin ng isipan mo, manloloko, yung gagawin mo, panloloko pa din. Okay? So kailangan basagin mo siya ng salita ng Panginoon. Basagin mo siya noong katotohanan nagmumula sa salita ng Panginoon. Again, I have to warn you, we have to say yes 1,000 times doon sa katotohanan ng Diyos, ng salita ng Diyos. And we have to say no 1,000 times doon sa umaalipin po sa atin. Hindi porke sumablay ka mamaya, hindi ka na magkikip on trying. Okay? Tuloy-tuloy mo so that maranasan mo yung complete freedom hanggang mabago na yung takbo ng isipan mo. Okay? Kasi sa una mong attempt, andyan pa yan Di ba naman basta-basta matatanggal yung takbo ng isip kasi naging pattern mo na yan Okay? Ulit-ulitin mo siya hanggang maging takbo na ng isipan mo. Ang katamaran, ganun di ba? Okay? Ngayong umaga, sinipagan mo, kinabukasan, nakakatamad. Okay, sipagan mo uli. Okay, sipagan mo uli. Hanggang maging takbo na ng isipan mo, pansinin mo, sipag ko na pala. Di ba? Okay, hindi mo napapansin, normal na sa'yo, sa kinikilos mo, yung pagiging masipag. Bakit? Nabago na po yung takbo ng isip. Same as true po. No? Kaya, again, I just have to warn each and everyone, hindi po mangyayari ng isang attempt, dalawang attempt. Kung kailangan 1,000 beses po nating sabihin no doon sa kasalanan, para na sa ganon makapasok po sa atin yung katotohanan na nagmumula sa salita ng Panginoon hanggang siya na yung maging takbo ng isipan natin. Kaya po na natin makatakas, makalaya doon sa spiritual na pagkakaalipin sa atin ng kaaway. Again, kapatid, for the very last time, sa mga wala pa pong relasyon ng Panginoon, sad to say, no chance for you unless you surrender yourself to the Lord, unless you accept Him as your Lord and Savior. So kung wala pa, pwede ka po makipag-usap po sa amin para po ipakilala po sa iyo yung katotohanan, ipakilala po sa iyo yung tagapagligtas ng bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita. Thank you, Lord, for your revelation, Lord. And we believe that you have set us free, that our position in you, Lord, pinalaya mo na po kami. And why we're not benefiting from that freedom? Because we still believe in the lies of Satan. But right this moment, ipapasok po namin, i-offer po namin yung sarili po namin doon sa katotohanan sa Biblia na sa ganun mabago po nito yung takbo ng aming isipan at mabago po nito yung buhay po ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for your word. Nawa ang bawat isa po sa amin will really experience a complete and lasting freedom na nanggagaling po sa inyo. Once again, sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.